He who finds a faithful friend finds a treasure. And welcome back mga katiyats. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang Emperor's Emblem Marker. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo kay Freddy Soriano, Tricia Mendoza, Diego Gabrines, Stephen Guapo Rodriguez, Michael Ahmed, Tatang Nani Mansalay, shoutout din kay Hyacinth Opimia, kay George Dalton Nape, kay John Leo Enrico, shoutout kay Raul Franzia, Boy Kaukaw, Crisanto Banares, Jane Sirinio Ira, DC Kutar, Danny Flores, Glenn Mario, Bryden Paduga, lastly shoutout kina Peps Gilmar, Golden Hunter, kay Robert Caminilas, Rex Alipu, Rico Mausiza, ICLNTX, Andrea 343, at kay Marivic Miguel, at sa mga hindi na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, meron tayong natanggap na napakagandang mga signs and markers for treasure dito. Itong una ay yan ay parang galing pa sa Kalawakan. At itong pangalawa naman ay ito ang pinaka-legit marker ng Emperor Treasures. Okay, kung ito'y isang bulaklak, ito'y emblem ng Emperor. At ang nakabaon dito ay Emperor Treasures. Ngunit kung ang isang iyan ay sun, symbol, or spoke, ang ibig sabihin niyan ay Yamashita Treasures pa rin. At mamaya atin yan tatalakayin. Unahin man natin itong galing sa outer space. Ito mga katiyats, bakit ko ba nasabi na galing sa outer space ito? Kasi ang mga meteors ay malaki pa yan sa meteorite. Sa layong tinatawag na million light years, ang kanyang biyahe ay million years na nagbiyahe yan sa Kalawakan. Ang bato na yan, at habang nagtatravel yan ng mabilis, ay tinatamaan siya ng mga maliliit na asteroids na salubong niya at tumama sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng mga butas-butas na bilog. Kahit i-search nyo yan sa Google, i-search nyo ang meteorite, ay meron siyang mga ganyan, mga ganito. Kaya ang unang gawin nyo dyan katiyats ay gamitan nyo yan ng magnet. Kapag ang batong ito ay nagmamagnet, naku, mas malaking halaga yan kaysa Yamashita Treasures. Ang meteor, kapag nakadiscover ka ng meteor, yung kung nakita nyo yung mga video sa Jessica Soho, kasing laki lang ng kamao ay meron ng 1,000,000 o 2,000,000 yan. Kung ito'y meteor na hindi pa na nagkahiwa-hiwalay, buo pa siya, well, mas mahal pa yan sa Yamashita Treasures. Ang ganyan kalaki, kaya gamitan nyo muna yan ng magnet. At kapag didikit ang magnet dyan, kasi ang mga meteorites at meteors ay malaki ang content na metal, kaya dumidikit yan ang magnet. Kaya yan muna ang gawin nyo, kasi kakaibang ano to, parang meteor talaga siya. Ngayon kung hindi dumidikit, yan na sasabihin na natin na yan na ay Yamashita Treasures. Okay. At kung hindi yan meteor, hindi dumikit, so bato lamang siya. Ngayon, sa treasure marker ng Yamashita na maraming butas-butas ang bato, na ganyan, yan ay kanilang reference marker. Kasi big boulder siya. Sa pagpunta nila dyan, na lugar, yan muna ang hanapin nila, ang bato na butas-butas. At nakalagay yan sa kanilang mapa. And then galing dyan, gagamit na sila dyan ng kompas. Tutungtong dito sa gitna at i-kompas nila. Kasi sa bawat dulo ng kompas na yan, ng direksyon,
Sa bawat direksyon ay mayroong ano yan sa dulo. Nakabaon na item. Kapag ito ang kanilang central marker. At ang kanilang mga mapa naman ay palaging mayroong compass yan. Mayroong direksyon. Kaya ang mga Hapon mag-recover ng treasures, hindi na yan nagdadala pa ng mga detector, ng mga scanner. Kasi alam nila kung saan kukunin yun. Ang hanapin lang nila ay itong central marker o reference marker na big boulder na kakaibang hugis. At kapag matagpuan ito, presto, kompas lang ang katapat niyan. At kung wala silang dalang kompas, relo lamang. Yung clock face na tinatawag, yung mga kamay ng orasan, ayan ay nagtuturo ng mga direksyon. Example, ang 12, sa relo yan ay norte. At ang alas 6, yan ang south. Ang alas 9, yan ang west. At ang alas 3, yan ay east. So yan ang mga sekreto sa relo. Kaya sa mga mapa ng Hapon ay mayroong clock face palagi kasi tinatago nila ang kompas. Hindi nila ipapaalam na kompas yung clock face, yung relo. Okay, ngayon. So ito na yung ating central marker. Tingnan nyo lang mga katigits ang bawat direksyon sa dulo niyan. From distance of 7 to 20 meters, ikutin nyo ang buong area na yan at tingnan din sa kompas ang mga bawat direksyon at tingnan ang dulo sa 7 to 20 meters kung anong merong mga bato pa doon na tinuturo ng kompas. Okay, tingnan na natin ngayon ang pinaka-interesting na sign. Dalawang kahulugan nito mga katiyats. Alam nyo ba? Kung ito'y bulaklak, ito'y chrysanthemum. At kapag 8 ang petals nito, or 16, kapag 16, yan ay nagsasabi ng family emblem ng Emperor Hirohito Showa. Kung 16, ngayon kung 8 na petals yan ay nagsasabi mismo kay Hirohito. Ang tinutukoy niyan ay ang emperor mismo at hindi ang pamilya o ang clan nila. Kasi yung clan, ang kanilang chrysanthemum emblem sa kanilang clan ay mayroong 16 petals. Ngayon, kapag 8 lang ito, ibig sabihin, ito'y Hirohito. Kung bilangin nyo ang word na Hirohito, yan ay 8. 8 yung Hirohito na yan na word. Ayan mga katits, 4. So 8. Kaya nga, minsan ang 8s na sign for treasures or marker, kapag maganda na paggagawa na 8s na tulad ng ganyan na hindi yung 8s na mga bulaklakin na nagaganyan. Iba naman yun. Kapag ganito na talagang H, yan ay sign na sa emperor ang treasure site na yan. So Hirohito pa rin ito. At yung nilalagyan ng mga golden Buddha, kaya sinasabi na ang 8 ay golden Buddha kasi yun nga ay treasure ng emperor. Kaya sa number 8 natagpuan ang golden Buddha. Kaya sinasabi ng iba na ang 8 ay golden Buddha. Okay, ang golden Buddha na sign ay ganito lamang. Nakaganyan lang at hindi siya 8. Ngayon kung 8 talaga yan pa rin ay Hirohito. Kasi 8. Yan pa rin ay simbolo niya. Okay, pero sa number 8 na yan ay mayroong mga nakuhang golden Buddha. Kaya tama rin yung mga nasa treasure code books na ang number 8 ay golden Buddha. Pero ang totoong kahulugan niyan ay Hirohito's treasures or emperor treasures. Kaya number 8. Okay, ngayon bilangin natin kung ilang petals ito. So
isa, sa nakita ko lang to, dalawa, tatlo, Was it the voice? Was it the fire? laktaw muna tayo, apat, All of the lima, noise turned anim, wires of harmony. pito, Left me with the walo. pieces of forever. Itong dito hindi natin tiyak kung kasama ito tsaka itong dito. Pero ang malalaking petals dyan ay 8. And then ganyan. Okay, sabihin natin na 8 yan. So Hirohito's emblem yan. Ngayon meron dalawang maliit na dash. Ang bawat maliit na dash, ang isa niyan ay 1 meter. So ibig sabihin kung ito'y bulaklak, ito'y chrysanthemum na belong to Hirohito, walang kahulugan ang dami ng petals, kundi itong baba. So punta lang tayo sa 2 metro dito. So isa, dalawa, at sa pangalawang metro ay diyan tayo mag-test dig, mga katigets. Ayan. At kung walang nakita dyan, walang object na gawa ng tao sa ilalim ng lupa sa inyong test dig na 3 meters or 2 meters, ngayon atin na bilangin ang petals. Yan ang pangalawang ano niyan, baka tinago nila sa number of petals ang distance, kaya pangalawang distansya nito ay 8, or pwedeng gawin nyo na 7 to 8 para sigurado. So pangalawang distansya na test dig is 8 meters. So meron lang tayong dalawa na test dig 2 and 8, lakihan lamang para siguradong tamaan. Okay, ngayon atin ipagpalagay na hindi ito bulaklak at yan ay sun or yung spoke symbol. Ngayon atin yan erase natin yan. Okay, kuha muna tayo ng bagong picture kasi ano na yan, masyado nang marumi ito na. Okay, so ayan na. Bilangin natin ngayon kung ilang spokes ito. Yung visible lamang. So ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8, 9, 10, 11. Pwede pa ito. Merong 11 spokes distances. So ibig sabihin ay hakbang tayo ng 11 hakbang or 11 meters. At ang unang puntiryahin natin ay ang east. Saan ba diyan ang east? Okay, so sabihin natin ang east ay nasa harapan. Ngayon ang kahulugan niyan ay 11 meters sa harapan at ang kahulugan ng dash ay lalim. Magiging deep na ito, kaya 2 metros lang ang lalim, kaya napakababaw niyan. Kaya swerte na yan kung ganyan ang kahulugan niyan. So punta tayo sa 11 meters distance. Okay, at mag-test dig tayo. At ayon dito ay 2 meters deep lang. So sa test dig pa lang, tatamaan na ang item, mga ka-TH. So ito ang east na direksyon kasi sun siya. Kapag sun, ibig sabihin niya ay nasa east ang item. Ngayon kung wala dyan sa papuntiryang east, ang sundan natin ay ang harapan. Itong nakaharap tong mga linya. So dito yan. Kung ang east naman ay dito ang east, so dito ang test dig at hindi dito. Depende yan diyan sa actual na ano nyo, na site. Okay, so pangalawang paghanap ng item ay hindi nasundan ang east,
kundi ang harapan talaga nito. So dito yan, ang test D. At pwedeng 2 meters lamang ang layo. Kasi baka nagsasabi lang itong sun na east. Pero ang kanyang totoong distansya ay itong sa baba na 2 guhit. Kaya ang pangalawang distansya natin ay hindi na natin sundin itong spokes. Kasi baka nagsasabi lang talaga yan na east ang direksyon. So punta tayo sa east. Halimbawa dito ang east. Pero 2 meters na lang ang distance. Ngayon kung ang east ay nandito sa harapan, tamang-tama talaga kasi nandito ang 2 dash, 2 maiksi na guhit. So 1, 2, dito lang sa 2 hakbang sa kanyang harapan. So ito yung pangalawang distansya, ang 2 meters lamang. Yung una natin kanina ay 11. Dito sa east, 11 din yan. Okay, so yan lang ang 2 kahulugan yan mga katiyats. Kung yan ay bulaklak at 8 ang petals, ibig sabihin Emperor Treasures. At kung yan naman ay sun, ibig sabihin nasa east ang puntiryahin. Okay, at itong 2 guhit, pwedeng lalim siya at pwedeng distansya din. Okay, so yan lang aking pag-analyze sa inyong treasure site. Ito ay napaka-legit na marker for treasures. At sa tingin ko hindi yan gawa-gawa lamang ng mga Pilipino. Yan talaga ay gawa ng mga nagbaon ng treasures noong 1940s. Okay mga katiyat, so ako'y magpaalam na. May the fortune be with you.